Ah, sa umagang ito po ay ito pala. Ang aking pong message na pinagkatiwala po ng Panginoon ay ang patungkol sa pinawalang sala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Marahil ang sinaman po sa atin ay malinaw. Hindi ko po alam kung talagang malinaw, pero yun po yung katotohanan na ang bawat isa po pang ay pinawalang sala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Siguro po kung ang iba sa atin ay may iba pang pagkaunawa sa pamamagitan po ng pagpapawalang sala, ay ito po yung mensahe na nais po ng Diyos na maunawaan natin kung paano po tayo mapapawalang sala ng ating Panginoong Jesucristo. At layunin po ng mensahe iyan na maunawaan kung ano ang walang sala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ano nga ba yung pagpapawalang sala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo? Ganun din po ay malaman kung ano ang saligan ng pagpapawalang sala ng Diyos sa tao. So yan po yung mga layunin po ng mensahe sa umagang ito at mga balangkas, ang kahulugan ng pinawalang sala sa pamamagitan ni Kristo at ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao, ang saligan ng pagpapawalang sala ng Diyos, ang bunga ng pagpapawalang sala ng Diyos. So ang mga balangkas po na yan ay atin pong isa-isahin kung paano po dapat nating maunawaan yung pagpapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat totoo po na ang lahat sa atin, kaya po yun yung mensahe, ay totoo naman na ang lahat sa atin ay talagang nagmula po sa pagiging makasalanan. At yung kasalanan iyan, ang sinasabi po sa Isaiah 59 verse 2, yan po ay isa sa paborito ko din. Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos, kaya nagkasala kayo at hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So, yan po yung mga katotohanan na sinasabi dito ay kaya daw po hindi natin makita at marinig ang Diyos ay dahil po sa ating pagiging makasalanan. At totoo po na lahat naman talaga sa atin ay naging makasalanan. Kaya hiwalay po yung magandang ugnayan, yung ating pong relasyon sa Diyos dahil po sa ating mga kasalanan. So sa umagang ito ay paano po ba tayo mapapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan daw po ng ating Panginoong Jesucristo. So yun po yung dapat nating maunawaan. Ang sino po ba sa atin na narito ay nakahanda po na mapawalang sala ng ating Panginoong Jesucristo? Naniniwala po ba tayo na ang lahat ay nagkasala? So nararapat lamang po na tayo ay mapawalang sala ng Diyos. Ano ang kahulugan ng papawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Babasahin ko po ang sinasabi sa aklat ng Roma 3:20 hanggang 28. Ang sabi diyan, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil ang gawain ng kautusan ay ang ipamukha sa tao na siya ay nagkasala. So paano po natin ba nilinawin? Sapagkat ako rin po ay doon nagmula na kung saan ay ang aking pong sarili ay iniisip ko na ako ay maliligtas sa pagsunod ko sa mga kautusan. Doon din po ako nagmula. Subalit ang sinasabi dito ay walang taong napawalang sala. So sa akin pong unang pagkaunawa ay hindi po pala sa pamamagitan ng mga kautusan, pagsunod natin sa mga kautusan, tayo ay mapapawalang sala. Sapagkat yun pong kautusan ay base po sa aking pagkaunawa ay totoo po na walang katotohanan na hindi po tayo mapapawalang sala sapagkat ang kautusan po ay nagpapahiwatig, nagbibigay ng kaunawaan kung
kung saan ay maunawaan lang natin yung mabuti at masama. Pagsunod doon sa mabuti, hindi pagsunod sa mabuti at pagsunod doon sa mabubuting gawa. Yung mga nais ng kautusan. So yun po yung mga katotohanan na totoo naman pong walang mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Tandaan po natin na kung tayo po ay susunod doon sa paggawa ng mabuti, ay saan po natin makikita doon yung pagpapawalang sala ng Diyos. Maganda sapagkat naunawaan naman po natin yung mga mabubuting gawa. Masama ang pagsunod sa kautusan sapagkat may mga masasama naman pong utos sa atin na talagang hindi po natin dapat sundin. So yan po yung maliwanag na ito pong kautusan ay nagbibigay po ng kaunawaan patungkol din po sa mga bagay na mabuti at masama na dapat nating gawain at hindi po nating gawain. Kaya po ang sinasabi, hindi po tayo napapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Ngunit ngayong nahayag na kung paano pinawalang sala ng Diyos ang tao, hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. So meron po mga katotohanan at may mga nagpapatotoo ang mga propeta. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o hindi. So ito po yung katotohanan. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo. So ibig sabihin, yun pong pagpapawalang sala ay sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. Malino po na hindi sa pamamagitan ng kautusan. Kung hindi sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pananalig sa Kanya. Ibig sabihin po, kapag tayo ay sumasampalataya sa Kanya, ay meron tayong paniniwala. Paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Sa paano paraan po ba tayo dapat maniwala sa Kanya? Bakit ba sinasabi natin na dapat tayo ay sumampalataya at manalig sa Kanya? Dapat daw po tayo ay manampalataya para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat ang Diyos po, nag-iisang Diyos, nag-iisang anak ng Diyos, na kung saan siya po yung ginamit ng Diyos upang tubusin ang ating mga kasalanan. Marahil siguro, ang marami sa atin, paulit-ulit natin naririnig ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay ng bawat isa sa atin kung paano po tayo pinawalang sala. Totoong alam na po natin. Nandito po alam natin. Pero ang tanong, nandito po ba yun sa puso natin? Eh dapat po makilala talaga natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kilala natin siya, may pananalig sa Kanya. Ibig sabihin kung tayo may pananalig, nandun po yung pagtitiwala natin sa Kanya. Na siya ay Diyos na makapangyarihan at siya ang makapagliligtas sa atin. Kaya mahalaga po ang pagkakilala natin sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang sinasabi nga po, ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay maliligtas. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Marahil, narinig na po natin ito at paulit-ulit. Yung katotohanan na talagang tayo ay lahat ay nagkasala. At ang nakakalungkot, walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po ang usapin sa umagang ito ay ang pagpapawalang sala. Sapagkat yun po ang katotohanan na lahat po tayo ay makasalanan. Nagkasala po ang lahat ng tao. Walang sino mang hindi po nagkasala. Ngunit dahil sa kanyang kagandahan loob, sila ay pinawalang sala,
na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. So nabanggit po dito na dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ibig sabihin, ang pagpapawalang sala po ng Diyos sa atin ay yung kagandahang loob. Ang pagkaunawa po sa kagandahang loob, ito po ay ang hirap pong siguro kung atin pong ihahalimbawa po sa ating mga sarili, ay yung kagandahang loob po ay kusa, may pagkukusa po ng paggawa ng mga bagay na mabuti, paggawa ng ating mga maitutulong, kaya po kusang loob. Hindi po yung kusang loob na ano ba yan, pinautang ko na, ganyan pa ang kanya sasabihin sa akin. May panunumba. Pagkakusang loob po, ito'y kusang ginawa at walang kapalit na hinihingi. Yung pong paggawa ng mabuti. Kusang loob ang nais ng Diyos, dahil ang nais ng Diyos ay tayo ay maligtas lahat. Kusang loob po na ipinagkaloob niya ang ating Panginoong Hesukristo upang ang bawat isa sa atin ay mapawalang sala. Yun po yung kusang loob. Si Hesukristo, sino po ba ang ating Panginoong Hesukristo? Sa kilala po natin ang sinasabi diyan, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumampalataya sa kanya. Inialay ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, upang sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan. Bata pa po ako, alam ko na po ang ginawa ni Jesus Christ. May nababasa na po ako, may mga nakikita. Pero yun po ay kaunawaan ko. Pero, iba po yung talagang nandito sa puso natin yung pagkaunawa natin sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan sa pamamagitan po ng kanyang dugo ay tinubos niya ang ating mga kasalanan. Siguro po, mga bata tayo, lahat po ay, hindi ko alam kung lahat sa atin ay nakaranas ng pagpalo ng ating mga magulang. Ako po ay hanggang ngayon hindi ko makalimutan, nabatukan ako ng tatay ko. Pero hindi ko po nakakalimutan yon. At hanggang ngayon, kahit wala na yung tatay ko, yun po yung parang ipinagpapasalamat ko sapagkat nakita ko po yung ginawa niya sa akin dahil yung pagkaunawa talaga, nung ako'y nagkaroon na talaga ng pagkaunawa, ay naunawa ako na totoong ako'y mahal ng tatay ko. Sa kabila ng ako ay kanyang nabatukan, hindi ko po talaga nakalimutan yun. At ngayon po ay siya ay naglalarawan sa akin ng kanyang pagmamahal sa akin. So ganun po yung isang ama na kung saan ay bagamat siya ay nakagawa ng pasakit sa ating mga anak, ay yun ay sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Pero tingnan po natin kung ano po ang ginawang pagkatubos ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga kasalanan. Si Hesukristo, hindi po siya basta sinaktan. Hindi po siya agad pinatay. Kung saan siya po ay pinahirapan. Pinalo. Unti-unti. Dumanak ang kanyang dugo sa kanyang katawan. Sa napapunood ko pa nga po, meron pa mga tinik-tinik eh. Pero kung iisipin po natin, kung atin pong mararanasan sa ating pong mga kahirapan,
Ano po kaya yung katumbas ng paghihirap ng ating Panginoon para sa ating mga kasalanan? Masasabi po ba natin na mas hihigit pa sa mga naranasan natin na pahirap ang ginawa ng ating Panginoon para sa atin? Sa akin pong palagay, wala na pong hihigit pa sa ginawang paghihirap at naranasang paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan ang kapalit po noon ay kaligtasan. Kaligtasan po ng hindi ng iisa lamang. Kaligtasan po ng lahat ng tao sapagkat tayo po hindi karapat-dapat para sa Kanya. Biyak pong kapahamakan ang mararanasan ng tao kung hindi niya po ginawa iyon. Dahil po sa Kanyang pag-ibig sa atin, kaya po ito'y kaloob ng Diyos sa atin eh. Kaloob ng Diyos. Ano ba yung kapahamakan na mararanasan ng tao sa kabila ng ating pagiging makasalanan? Impyerno ang sinasabi po sa banal na kasulatan. Walang hanggang kamatayan. Ganun po. Ganun po kadakila ang pag-ibig ng Diyos, ang Kanyang pag-ibig sa atin upang tayo ay makaranas ng kaligtasan. Walang hanggang kaligtasan ang ating mararanasan. Sinasabi dito, ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanan na gawa ng tao. Ngunit ngayon ay tuwir ang ipinapakita ng Diyos na siya ay matuwid at siya ay nagpawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. So inuulit po ulit na ang pagpapawalang sala ay para dun po sa mga sumasampalataya kay Jesus. May pananalig sa Kanya. Kung nilalaman lang po ng isip natin yung pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, baka hindi po tayo maligtas. Nangangailangan po ng pagkaunawa ng puso natin. Dapat po dito talaga nagmumula yung ating pong pananampalataya at pananalig sa Kanya. At yung kasiguraduhan po ng kaligtasan, ipinagkakatiwala po sa atin. Ibinibigay po sa atin. Kaya't ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Ito po ba? Nakatanungan na ito. Minsan ay tanong din po sa natin sa ating mga sarili. Meron ba tayong dapat ipagmalaki? Sabi dito, wala. Yun po yung katotohanan. Wala tayong dapat ipagmalaki. Lagi ko po ito naririnig kay Sir Nico. 2 beses po tayo naging pag-aari ng Diyos. Narinig ko po sa kanya nung kami ay nasa Kalawan. At hindi po nawala yung pagkaunawa doon sa kanyang pagbibigay ng kahulugan kung papaanong sinasabing na tayo ay walang dapat ipagmalaki sa Kanya. Sapagkat sabi wala. Ang katotohanan, tayo po'y tunay na pag-aari ng Diyos. At hindi lang po 1 beses, 2 beses tayong pinapag-ari ng Diyos. Kanyang pag-aari. Una po ay tayo kanyang mga inilikha. Yan po yung nakasulat sa Genesis. At alam ko, narinig nyo na po. Pero sabi ko nga, wag lang dito natin ilagay. Kaya, halimbawa, yung narinig ko po kay Sir Nico, na hanggang ngayon inauulit ko mag-isa mensahe sa akin pong pagbabahagi ng kanyang mga salita sapagkat yun yung katotohanan. Tayo'y kanyang mga nilikha lamang. Kung hindi po tayo naniniwala doon, nakakalungkot po. Naniniwala po ba tayo na tayo'y kanyang mga nilikha lamang?
Kahapon inisip ko, oo nga, no? Isinilang ako ng aking ina, tapos ako'y nahinga, may buhay. At sino yung nagbigay ng buhay na yun? Sino naghubog noon? Kaya po tayo maliwanag na walang maipagmamalaki sa Kanya. Sapagkat tayo ay Kanyang pag-aari lamang. Tayo ay Kanyang mga nilikha. At hindi lamang yun, yung kasiguraduhan ng ating kapahamakan na ando na po sapagkat tayo ay makasalanan. Subalit, tayo ay Kanyang tinubos ng Kanyang dugo. Ang sinasabi diyan, upang mapawalang sala ang ating mga kasalanan. Kapagkat ang kasiguraduhan po, inuulit ko sa ating po pagiging makasalanan, impyerno po ang ating pupuntahan. Wala na pong iba. Dahil walang naman ang pupuntahan natin, kaya po tayo laging mamimili lamang. Saan po ba natin gusto? Yung walang hanggang buhay o yung walang hanggang kamatayan? Taas po ang kamay ng gusto na punta doon sa walang hanggang kamatayan. Wala, di ba? Ang nais natin walang hanggang buhay. Kaya po walang dapat po tayong maging duda sa ating mga sarili, sa ating pong pagkakilala at pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sinasabi po sa banal na kasulatan, siya lamang po ang tumubos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kaya ang dapat tayo ay manalig at manampalataya sa Kanya at ibibigay niya po yung kaligtasan sa atin. Walang hanggang buhay. Ay, magpasalamat po tayo sa ating mga sarili. Sapagkat yung biyaya sa pamamagitan po ng Kanyang mga salita ay naririnig natin na binibigyan po tayo ng kaunawaan upang tayo'y makapamuhay ng naaayon sa Kanyang kalooban. Subalit ang nakakalungkot po ay yung mga tao nagbabaliwala sa Kanyang mga salita. Hindi po natin alam ang kanilang mga kadahilanan. Pero tayo, bakit po tayo mapalad? Sapagkat tayo tunay at naglalaan ng oras para sa Kanya. Upang patuloy na magpuri, kilalig sabi ng ating tunay na Diyos na tagapagligtas. Salamatan natin ang ating sarili. Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi, kung hindi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Inuulit ko na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng kautusan, kung hindi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala ang tao at hindi sa pamamagitan ng katuparan ng pagtupad sa kautusan. Maliwanag po ba sa atin? Dapat po maging maliwanag sa atin sapagkat alam ko po at sigurado po ako na lahat tayo ang pagkaunawa natin. Ako'y doon din po nagtula na kung saan ang pagsunod sa kautusan, ito po yung makapagpapawalang sala sa akin. Hindi po sa pamamagitan ng aking pagsunod at paggawa ng mga mabubuti. Kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Tingnan po natin ang pagkakasunod-sunod. Uulitin ko po. Yan, tagal naman. Uulitin ko po kung paano masigit po nating maunawaan na kung saan yung masigit na magiging maiksi ang ating pong pagkaunawa buhat sa mga talatang ito. Ang sabi diyan, walang taong mapapawalang sala sa panginingin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. So yun po yung maliwanag. Walang mapapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. So sa paano paraan po tayong mapapawalang sala? Ang sinasabi po sa verse 22, pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. So mapapawalang sala daw po sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat totoo pong lahat tayo ay makasalanan, sabi sa 23. Ang kailangan po natin ay mapawalang sala. Lahat po tayo makasalanan eh. Yan po sinasabi sa verse 23.
Sa verse 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahan loob, ayan, ay pinawalasala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Yung kagandahan loob po, ayun, ipinaranas po sa atin ng Diyos. At yun po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang dugo. Sino ba si Jesus Christ? Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang lahat ng ating kasalanan. So, yun po yung pagkaunawa. Kaya po tayo ay walang dapat ipagmalak. Wala talaga. Anino po yun sa atin? Hindi po sa pamamagitan ng kautusan, kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya, tayong lahat ay kanyang pinawalang sala. So, ang kailangan po natin ay sumunod saan? Sa pananampalataya, manampalataya tayo sa kanya. Manalig. Hindi po yung pagsunod pala sa kautusan. Yun po yung malinaw. Ang pagpapawalang sala ay nangangahulugan na pinatawad na ng Diyos ang kasalanan ng taong sumampalataya kay Kristo at ibinilang siya ng Diyos na matuwid sa kanyang harapan. So yun po yung malinaw patungkol po sa pagpapawalang sala. Tayo ay kanyang pinatawad at ibinilang daw po tayo ng Diyos sa kanyang harapan. Matuwid sa kanyang harapan. Sabi po sa Roma 5:17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. So yun po yung kagaya po na pinapaliwanag ko kanina. Sa pamamagitan po ng ating kasalanan, sa pamamagitan po ng ating pagsuway, naghari ang kasalanan. Ang kamatayan. Itinuring po tayo ng Diyos na mga patay. Spiritually, mga patay. At turing po ng Diyos sa ating pong pagiging makasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesus Kristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuturing na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Yun pong pagkakilala natin at pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sinasabi diyan ay ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuturing na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. So yun po yung malinaw. Maghahari sa buhay. Tayo ay itinuturing na matuwid. Pagka po matuwid, yun ay diretso lamang. Wala pong paliko-liko, tuwid nga. Maghahari daw po tayo ng buhay sa buhay. Kaya po sabi sa Isaiah 61 verse 10, buong puso akong nagagalak kay Yahweh. Dapat po lahat tayo maramdaman at maranasan natin ito. Buong puso tayong nagagalak. Buong puso tayong magalak. Dahil sa Diyos, ako'y magpupuri sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan. Kaligtasan po sa Diyos lang talaga magmumula. Kaya sinasabi niya, sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan. So ibig sabihin, kapag po tayo itinanong, meron po ba tayong kasiguraduhan sa kaligtasan? Ano po isasagot natin? Hindi ko pa sigurado. Ganun po ba? Dapat po tayo may kasiguraduhan sa ating kaligtasan sapagkat tayo ay nanalig at sumampalataya sa Kanya. Hindi po yung hindi natin sigurado. Paano pa? Kaya po dapat maging malinaw po yung pagkaunawa natin. At balabal ng katuwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ang palamuti sa ulo ay magagandang bulaklak, gaya ng babaeng ikakasal na nakasuot ng mga alahas. Kung iniisip ko po yung kagalakan nung isang taong ikinakasal, hinalimbawa kasi dito, sino bang bagong kasal sa inyo?
Sino nakaranas ng ikasal? Ayun. Sinong nananabik na ikasal? Parang hindi pa ikinakasal ay masaya na, hindi ba? Pero muna tayo ikinasal, dama po ba natin ang ating kagalakan? Kung ating mga kasuotan, masaya tayo sa ating mga suot. Ganun din po yung ibinigay sa atin ng Diyos sa atin. Ito po yung mga halimbawa. Kapera na lang kung tayo ikinasal at napipilitan. Baka po hindi po malinaw yung halimbawa ng Diyos patungkol sa parang babaeng ikakasal at babaeng ikakasal. Kung tayo napipilitan ay hindi po kagalakan ang nararanasan. Pero alam ko po na ang lahat naman sa atin hindi tinutukan yung mga ikinasal. Kusang loob. Pero di ba may mga panahon, may tinutukan para pakasalan mo ang aking anak. Buntis na kasi Ayun. So yun po, yung halimbawa ng Panginoon na buong puso ako nagagalak kay Yahweh dahil sa Diyos ako'y magpupuri sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan. So yun po yung ating angkingay, sinuotan tayo ng damit ng kaligtasan. Kaya sinasabi ko nga po, dapat tayo ay mayroon ng kasiguraduhan sa ating kaligtasan. Suot na po natin yun. Suot na. Pero, iwasan niyo pong mahabad yung damit ng kaligtasan. Sapagkat tayo po ay nandito sa makamundo. Andyan po ang maraming tukso. At tandaan niyo po yung kasalanan palagi ay nagpapahiwalay doon sa magandang ugnayan at relasyon natin sa Diyos. Mawawala po yung kaligtasan. Kaloob niya sa atin. Ang nais po ng Diyos tayo ay matagpuan niyang malinis. Malinis. Kaya po ang nais dapat natin ginagawa ay tayo mamuhay palagi ng ayon sa kanyang kalooban. Para tayo ay matagpuan niyang malinis. Hindi po yung ako'y mabuti ngayon, bukas ay aando na ulit ako sa sanlibutan. Hindi po ganun. Sikapin po natin na talagang tayo ay makapamuhay ng malinis sa kanyang harapan. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Yan po yung sinasabi ko kanina. Hindi po siya nagkasala. Pero, itinuring niya po ang kanyang sarili na makasalanan. Oo nga naman. Kaya, naalala ko po kanina, wala talaga tayong itong mamalaki. Sapagkat siya ay Diyos. Siya ay walang kasalanan. Pero nang dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, ayaw niya ng kapahamakan na maranasan natin. Inubos niya ang ating mga kasalanan. Itinuring niya siya ay makasalanan para sa atin. Siya ang nakaranas ng mga paghihirap, ng kamatayan. Kaya po siya ay matuwid. Ang dalawang bahagi ng pagpapawalang sala ng Diyos, sabi po sa unang Juan 1:9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos. Kung pagpapawalang sala ng Diyos sa atin, ang sinasabi po diyan ay ipahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan. At maaasahan natin na tayo ay patatawarin ng Diyos. Pero kung hindi po tayo magpapahayag ng ating mga kasalanan, saan paraan po kaya tayo patatawarin ng Diyos? Ay, kung tayo magpahayag, humingi ng tawad sa Kanya. Dilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Siya
Siya lamang po ang makakagawa noon. Lilinisin niya tayo sa ating mga kasalanan. Sa lahat. Sapagkat siya'y tapat at matuwid. Siya lang po ang may karapatan na makapagpatawad sa atin. Sapagkat siya po ay nag-iisang matuwid. Siya ay walang kasalanan. Pero sa kabila ng lahat ng ating pagiging makasalanan, inangkin niya ang ating mga kasalanan. Kaya po siya ay itinuturing na matuwid. Ang pagpapawalang sala ay layunin at plano ng Diyos at hindi kaisipan ng tao. Ang Diyos ang nagplano at siya rin ang nagsagawa nito. Ang sinasabi po dito ay layunin at plano ng Diyos. Hindi daw po ito kaisipan ng tao. Kung hindi ang Diyos ang nagplano, siya rin ang nagsagawa nito. Totoo naman po na yung kapahamakan kasi naandun na nasa atin na po sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Kaya po nilayo ng Diyos na siya ay magplano. Planuhin niya na tayo ay hindi maranasan ang kapahamakan at yun po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Pinalano niya yun dahil mahal niya po tayo. Mahal tayo ng Diyos. Sabi po sa Roma 4:2-3, kung pinawalasala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya, may pagmamalaki sana siya. So, hindi po yun sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Inuulit po dito na hindi po sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kaya po tayo ay kanyang pinawalang sana. Sapagkat madali po gumawa ng mabuti, ang katotohanan lang po. Madaling gumawa ng mabuti. Pero hindi po yun ang batayan ng pagpapawalang sala ng Diyos. Ngunit wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. So, paulit-ulit. At si Abraham, siya po ay naging makasalanan din. Nagkasala din po siya. Pero, ang sabi dito ay, siya ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Malinaw po na yung pananampalataya talaga. Pananampalataya po sa Diyos. Kung nakapagliligtas sa atin. Kailan ba pinapawalang sala ng Diyos ang isang tao? Anong ba din natin ito? Sabi dyan, ang isang tao ay pinapawalang sala ng Diyos at ibinibilang niyang matuwid sa sandaling siya ay makarinig ng Ebanghelyo. So, napakahalaga po ng ginagawa natin na kung saan ay ang katotohanan, lahat naman po talaga ay nagkasala at makasalanan. Pero, sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, sinabi din dito, na sa sandaling siya ay makarinig ng Ebanghelyo, siya ay pinapawalang sala ng Diyos. So kaya pala, ginagawa natin yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat kung walang gagawa noon, kung wala tayo, paano nga ba sila maliligtas? Paano sila mapapawalang sala? Kaya po napakahalaga pala ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Yun po yung katotohanan. At hindi lamang po na kailangan sa ating pagpapahayag ay magdesisyon na magsisi sa kanyang mga kasalanan at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kagaya po natin,
Kung inaamin po natin na tayo pinawalang sala ng Diyos, yung katotohanan tayo ay nakarinig din lang po ng Ebanghelyo. Nagdesisyon tayo magsisi, aminin ang ating mga kasalanan, at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya po tayong lahat ay itinuturing na ng Diyos na matuwid. Pero paano po yung ating mga mahal sa buhay? Paano po yung ating mga kaibigan? Paano pa yung ating mga kapitbahay? Sila'y makasalanan. Sapagkat sinabi naman sa Bible lahat ay nagkasala So, ito po, kung inangkinan natin ang kaligtasan ng bawat isa sa atin, mahalaga po na makarinig po ng Ebanghelyo yung iba pang kapwa natin. Hindi ko na po isa-isahin. At tayo po ang gaganap doon. Tayo pinagkalooban niya ng kaligtasan. Ang ating pagiging matuwid ay hindi nagmula sa sariling mga gawa o pagtupad sa kautusan, kung hindi dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus at sa kanyang ginawa sa krus. So batayan po, mapantayan natin ang ating pong pagkakilala at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang ginawa doon sa krus. Hindi lang po dahil narinig natin. Kung hindi alalahanin po natin ang ginawa na Jesucristo para sa atin, doon sa krus, naranasan niya ang maraming hirap, ang pagdanak ng kanyang dugo, hanggang sa siya ay mamatay. Ang kanyang paghahandog sa Diyos ang nag-alis ng ating mga kasalanan at siyang dahilan upang tingnan tayo ng Diyos bilang banal at walang kapintasan. So yun po ang dapat na maunawaan natin, maging pundasyon po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pag ganun po, tayo ay maibibilang na banal at walang kapintasan. Ano po ang saligan o basihan ng pagpapawalang sala ng Diyos? So may basihan po. Babasihan tayo. Sabi po sa Galatia 2:16, ngayon man, alam namin ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananampalataya kay Jesucristo. At dahil sa pagsunod sa, at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Kaya't kami rin ay sumampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. So ang basihan po ng pagpapawalang sala ay hindi lamang po si Sir Nico ang naligtas. Hindi lang po ang taga-Bayside ang naligtas. Hindi lamang po ang mga taga-Santo Domingo ang naligtas. Ang lahat po ng sumampalataya sa Kanya ay pinagkakalooban niya ng kaligtasan. Kaya't kami rin ay sumampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Tayo ang sumampalataya sa Kanya. At hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang tao ay hindi pinawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Laging pa ulit-ulit ang sinasabi ni Kuya. Pananampalataya. Pero yun po yung kasi ang katotohanan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Ano ang uri ng pananampalataya na nakakatanggap ng pagpapawalang sala ng Diyos? Iisa ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat sila ay nanalig kay Jesucristo. So ibig sabihin, kung tayo po ay may pananampalataya sa Kanya, iisa po ang pagtingin niya sa atin. Hindi po dahil sa siya ay guro, hindi po dahil sa siya ay mayaman, hindi po dahil sa kung anong katatayuan ng tao. Iisa po ang pagtingin ng Diyos sa atin. Kapag tayo ay nanampalataya sa Kanya, lahat po tayo ay may kaligtasan. Yung po lahat ng taong sumampalataya, may kaligtasan. Kaya po iisa ang Kanyang pagtingin. Yun po ay sabi sa Gawa 15 verse 19.
Sa mga nakapag-isa kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalataya nakikita sa mga gawain o joke ng pag-ibig. So ayun, hindi po mahalaga. Hindi po mahalaga. Ang sinasabi po diyan ay kung ang isang tao ay tuli o hindi. Hindi po, huwag po nating isipin na itong mga salitang ito ay malaswa. Kung hindi po ang tunay na pagkaunawa po kasi diyan ay yun pong Hudyo at mga hindi, mga lahi. Hindi po mahalaga kung anong lahi ng isang tao. Kung may pananampalataya po tayo, may kaligtasang kaloob ang Diyos, ano man ang kanilang mga lahi. Ano po yung mahalaga? Ang mahalaga ay ang pananampalataya nakikita sa gawain o joke ng pag-ibig. Ang sinabi pong udyok ng pag-ibig, ano po ba yung pag-ibig? May pagtsatsaga, may pagtitiwala, nagtitiis hanggang wakas. Sabi po sa 1 Corinto 13, verse 7 yata yun, puno ng pag-asa. May pagtsatsaga, may pagtitiwala, puno ng pag-asa at nagtitiis hanggang wakas. Ayun po ang dapat makita. Yun daw po may pag-ibig, nag-uudyok ng pag-ibig. Kailangan may pagtsatsaga, may pagtitiwala, puno ng pag-asa at nagtitiis hanggang wakas. Sapagkat matatagpo sapagkat tagumpayan na ng anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So yan po yung mga uri ng pananampalataya nakakatanggap ng pagpapawalang sala ng Diyos. So tayo po ang maaaring sumiyasat sa ating mga puso at sa mga taong nakikita po natin kung sila po ay may pananampalataya at kung wala. At kung wala po, ang dapat po ay sila makarinig ng Ebanghelyo. At yun po ay sa pamamagitan ng mga taong sumampalataya sa Kanya. May malinaw na pagkaunawa. Ibahagi po natin kung paano po tinangkin natin ang kaligtasan. Ang bunga ng pagpapawalang sala ng Diyos may bunga. Kasi hindi lang po sa pamamagitan ng salita, ligtas na ako na may sumasampalataya. Dapat po may bunga yan. Nakikita sa atin. Sabi po sa Roma 5, verse 1 to 5, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng palataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Meron po tayong mapayapang relasyon sa Diyos. So paano po ba tayo makipagrelasyon? Sino pong in-relationship ngayon? Parang wala. Mga in-relationship dyan. Paano po ba kayo nakikipagrelasyon sa inyong mga karelasyon? Pero sabi dito, meron tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Mapayapang relasyon. Yung po pakikipagrelasyon sa Diyos ay papaano natin maipapakita sa Kanya. Yun po sa pamamagitan ng ating patuloy na pagpupuri at pagkilala siya sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, pananalangin, pagtawag, yun po yung pakikipag-ugnayan sa Kanya. At yun po pakikipag-ugnayan na yun po ang nagpapakita na kung saan tayo ay may magandang relasyon sa Diyos. Pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tinamasa na natin ang kagandahan loob ng Diyos at tayo'y nagagalaksayan sa pag-asa at tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Ano dapat daw nararanasan natin? May kagalakan. Ayaw po ba'y may kagalakang nararanasan? Nararamdaman? Yun na po. Isang sign. Ito sa mga nag-eme. Hindi lang
lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil sa alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Pag nagtitiis, may kagalakan. Yun po ang maranasan dapat natin. Sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Oo nga naman. Kapag may tiyaga, may nilaga. Tama ba? Yun nga ba yun? Kapag may tiyaga, may nilaga ba yun? Pero yung sabi dito, kapag tayo may tiyaga, ay magbubunga ng pag-asa. Ano ba yung pag-asa na yun? Yung buhay na walang hanggang kaloob sa atin. Tayo may pag-asa, kaya dapat tayo magtiyaga lagi. Magtiis. At tayo may pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Espiritu Santo. Meron po tayong banal na Espiritu na nananahan sa ating puso. So kung saan sa ating pong pagtsatsaga, sa ating pong pagtitiis, ang banal na Espiritu po ang kumikilos sa atin. At yun po ay dahil sa ating pagkilala at magandang relasyon sa Diyos. Ang banal na Espiritu, hindi po siya nagkukulang ng pagkaunawa. Kaya po ang Espiritu, ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng karunungan, kaunawaan sa atin. Upang tayo makapamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At matamasa natin ang pag-asang kanyang kaloob sa atin. Bunga ng pagpapawalang sala, inuulit ko po, kapayapaan, meron daw po tayong kapayapaan sa Diyos at hindi na tayo kaaway niya. May access sa kanyang biyaya. Malayang lumapit sa kanya. Pag sinabi mo may access sa kanyang biyaya, ibig sabihin ang mga pagpapala po ay ating mararanasan. May kalayaan na tayong lumapit sa Kanya upang laging tanggapin po natin ang Kanyang biyaya. Ang biyaya ng banal na Espiritu na kung saan yung karunungan upang tayo makapamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ayan. May pag-asa, sinasabi ko kanina. Yung pag-asa, meron po tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. At may tiwalang hindi na tayo mababayaan. Kaya po napakahalaga ng relasyon sa kasi ano po. May pag-ibig sa puso. Sinabi po may pag-ibig sa walang galit, laging pag-ibig natin naranasan. Kaya nga po yung pag-ibig ay matyaga, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiis hanggang wakas. Yun po yung laman ng ating puso dapat. Nananahan ng Espiritu sa atin. Buhay na may katwiran. Sinabi kong may buhay na may katwiran, na kung saan ito po yung pagpapawala ng pagpapawalang sala ng Diyos sa atin, ay yung buhay po na may katwiran, ibig sabihin po ay hindi niya po tayo pababayaan. Na kung saan, ayaw niya po na tayo ay magkasala pang muli. Tinutuwid palagi tayo ng Diyos. At yan po yung bunga ng pagpapawalang sala ng Diyos. Hindi po siya nagkukulang ng pag-remind sa bawat isa sa atin. Bubunga ng banal at mabuting gawain. At yan po ay sa pamamagitan ng banal. Kung hindi po natin kilala at kung tayo walang pananampalataya, walang banal na Espiritu po tayong maranasan. Yun po yung katotohanan. Kaya mahalaga po yung pundasyon ng ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, na kung saan kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. Yung kanyang kaloob, yung kanyang biyaya, yung kanyang awa, na
kung saan yung kasiguraduhan sa kapahamakan sa atin. Pero sa biyaya ng Diyos at kaloob niya sa atin, kahit nagpakahirap, dumanak ang dugo, inuulit ko, hanggang sa siya ay mamatay. At yun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapag po nasa ating puso, sa ating isip, ang kanyang ginawa para sa atin, ang banal na Espiritu po, ay pangtuloy na mamungusap sa atin. Hindi niya po tayo hahayaan. Ayan, tanong na. Isip na kayo. Ayan po ang tanong, ikaw ba ay tunay na nagsisi sa iyong kasalanan at kung sumampalataya sa Panginoong Yesus? Tinalikuran mo na ba ang pamumuhay na makasarili at libusan ng makipag-isa kay Kristo Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas? Masasabi mo na ba na ikaw ay napawalang sala na ng Diyos at ginawang matuwid sa kanyang harapan dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo? Naranasan mo na ba ang naging bunga ng pagpapawalang sala ng Diyos? As dali po sagutin. Ano po? Ang daling sagutin. Pero, kasi hindi lang naman yan. Kung ating pong babasahin, kung ating uunawain, totoo pong ang daling sagutin. Pero sa paraan po ng ating pamumuhay sa araw-araw, alalahanin po natin kung paano po talaga tayo nabubuhay. Kung totoo po ba naranasan natin ang lahat ng ito. Hindi po simpleng oo, hindi lamang ito. Sinasatin po natin ang ating mga sarili. Sa buhay, pasalamatan at papurihan mo ang Diyos araw-araw dahil sa kanyang dakilang kaloob sa atin ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ngayong naibalik na ang pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon, palalimin ang ugnayan ito sa pamamagitan ng panalangin at pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Simulang pakitunguhan ng Diyos bilang iyong Ama at malayang lumapit sa Kanya ng may kapayapaan at kapanatagan na ikaw ay katanggap-tanggap sa Kanya dahil sa iyong pakikipag-isa ay Kristo Jesus. Sabi dito, akin pong ulitin yung tulingan. Simulang pakitunguhan ang Diyos bilang iyong Ama at malayang lumapit sa Kanya ng may kapayapaan at kapanatagan na ikaw ay katanggap-tanggap sa Kanya dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tanggap-tanggap ba talaga ako sa Kanya? Alalahanin po natin ulit yung mga tanong. Hindi po simpleng tanong. Pero alalahanin po natin kung talagang tayo katanggap-tanggap sa Kanya. Hindi po tayo ay manalangin. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po God kung papaano po God naunawaan at pinagtiwala mo po sa amin ang mga salita mo. Kung papaano yung tunay na kahulugan sa aming kaligtasan o God. Totoo po na kami ay naging makasalanan sa iyong harapan. Subalit Lord, salamat po sa iyong mga salita na pinaunawa mo po sa amin sa umagang ito, na kung saan ay naging malinaw po sa amin kung paano po kami pinawalang sala, Panginoon. And Lord, salamat po sa iyong ginawa, sa iyong kabutihan, Panginoon, at sa mga salita mo po na pinagkatiwala sa amin sa umagang ito. Lord, doobin po nawa na sa aming pong pamumuhay ay manatili sa aming mga puso ang pundasyon ng aming pong pagkilala, pagkaunawa, at pananampalataya at pananalig sa iyo sa pamamagitan po ng iyong pagkatubos, sa pamamagitan ng iyong dugo at sa iyong pagkamatay doon sa krus, O God. Lord, ito po ang mga batayan at pamantayan po kung paano po kami ay pinawalang sala mo po, Panginoon. Kaya ang dalangin ko, manatili po sa aming puso, O God, ang iyong mga ginawa para sa amin. At salamat po sa umagang ito at aming pong binabalik sa iyo ang patuloy na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Yun, praise God. Sino po na born again? Taas ang kamay, totoo. Yan. Sino po makasalanan? Taas ang kamay, no makasalanan. Okay, isa lang ang tumaas. Praise God. Wala na tayong kasalanan, kakatapos lang. Tayo po ay napawalang sala na po ng Panginoon. Ngayon, gusto ko lang din pong tumayo dito sa harapan nyo na upang papurihan mo ang Panginoon. Dahil kung mapapansin nyo po, wala na po akong saklay. Praise the Lord na. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ayan. So, maganda po itong topic na to. Praise God sa buhay po na Kuya Boyet. Sa tagal po natin na born again, no? Na-review po tayo. Even me, ang dami ko po na-notes na check po yung heart ko talaga patungkol po sa pagsunod sa Panginoon. Kaya nga, mahalaga po na, alam nyo ba itong topic na to? Kung ito po ay hindi natin maiintindihan, mga kapatid, hindi po natin maiintindihan ng lahat. Dito po ang umpisa, ito po yung key. Kailangan po natin malaman na tayo po ay makasalanan. At kung tayo po ay naiintindihan natin na tayo may makasalanan, kailangan po natin, of course, na tagapagligtas. Wala pong iba yun kundi si Jesus. Ngunit, tama kuya, may bunga po siya, no? So, dapat maintindihan din po natin na tayo po ngayon ay nilinis na. Ngayon, ano po dapat yung bunga? Ang pananampalataya po, yung sinasabi kanina siguro almost 50 times na mention po yung faith, no? Ang pananampalataya po, dapat na maintindihan po natin na meron na po tayo ngayong bagong pagkatao. Okay? Kasi bakit po magandang na-review po itong tawag dito salvation? Kasi po, marami ngayong Kristyano patuloy pa rin sa kasalanan. Ayun po ang malungkot. Kaya hindi tayo makatuloy po sa Panginoon. Kaya nga, kung mapansin nyo po, ewan ko lang kung sino nakapansin dito. Pag Sunday, hirap na hirap pong pumunta sa church. Pero pag sa mall, sa kainan, nauna pa po doon sa nag-invite. Pansin nyo po ba yan? Why? Kasi we are continue on sinning sa mga bagay na alam natin ayaw ng Panginoon. For example, bakit po ang hirap mag-devotion? Hirap magsulat. Bakit ang hirap po magsulat para sa Panginoon? Bakit po ang hirap memory verse? Ito po yung sinasabi natin. Sa pananampalataya po, may bunga talaga siya. Dapat po maintindihan natin na tayo po ay ligtas na. Alam niyo po kung bakit. Ang nakakatakot po si Debbie, si Taning. Alam niyo po kung bakit. Kung nakikita po natin na tayo ay hindi paligtas, paulit-ulit po tayong lolokohin ng diablo. Wala po tayong protection. Kaya nga, ang equivalent naman po ng bunga, yung yung hindi paniniwala sa Panginoon, ako po talaga ay ligtas na. So, dapat maintindihan po natin. Kaya gusto pong paintindi sa atin ngayon ng ating mensahero, si Kuya Boyet, na tayo po ay ligtas na. Para makita natin yung bagong buhay na meron tayo. So, paano ba yung kaligtasan? Kahit pa po ang past nyo ay wala po nakakaalam, tayo lang pumatay ng tao, ng rape, drug addict, akyat bahay, gang. Pero, kung nakilala natin si Kristo at na-encounter po natin si Kristo, we are already saved. Ang ibig sabihin po yung ng faith, yung paniniwala na ang ginawa po ni Kristo ay para sa'yo. Yun po ang totoo doon. Ngayon, pag hindi po totoo sa inyo to, mahihirapan po tayong mag-step ng faith. Kaya ang sinasabi lagi ng Kuya Bonnie, mag-share ng gospel. Kasi nakaka-bless po ang Kuya Bonnie, alam niyo po kung bakit. Kasi naniniwala siya, lahat po nung nandun sa church, ligtas na. That is why, meron po siyang expectation sa atin na tayo po bilang ligtas na, nagbabahagi na rin tayo ng salita ng Diyos. Ayun po yung sinasabi rito. Why? Again, mahalaga ang faith. Bakit? Patuloy pa rin po tayong lolokohin ng diablo kung iisipin pa rin natin na hindi po tayo ligtas. Agad po. Tapos, paano po mangyayari yan? Even nga sa church, nagkakaribok po kami, mga ganun ba? Even sa church po, mga kapatid ko nga, ang dami ko nakikita. Kaya nga, paulit-ulit po ako dun sa Ephesians 4:8-9, no? Whatever is true, whatever is noble, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is, admirable. Think about such things. Ilagay po natin sa isip natin, why? We are new creation before God. Dapat alam po natin yan para yung ating pong service sa Panginoon, makita po niya, ito po ay pure. Kaya hindi po siya by works, by faith na po. Kaya nga, ang maganda po sa Panginoon, kung tayo po ay pinawalang sala ng walang kahirap-hirap, it is through faith,
ano po yun? Ang bunga po na, alam niyo po kung anong una? Tayo po ay babalik sa Kanya. Ibig sabihin, yung dati po nating gawi, kung tayo po ay tinatamad, ngayon po masipag na tayo sa lahat ng aspeto. Kung dati po tayo ay makasalanan, ngayon po hindi na po. Kaya sa 2 Corinthians 5:21, bigyan ko lang po ng underscore to, no? ng emphasis, no? Ang sabi po dito sa 2 Corinthians 5:21, yun ang mention kanina ng Kuya Boy, ang sabi po doon, ang Panginoon, kahit wala siyang kasalanan, itinuring niyang makasalanan siya para lang maligtas po tayo. Ano pong implication nito sa atin? Ganun din po tayo sa ating mga kapatid. Huwag po natin silang i-judge. Kung may kasalanan po kunyari si Kuya Red, hindi ako talaga yung makasalanan, kailangan ko kausapin siya. Kaya nga, sabi ko nga po doon sa ating mga, sa ating mga leaders na po dito sa Santo Domingo, ang ganda po, ang tagal natin nag-aaral sa salita ng Diyos. Pero pag may nakita tayong may mali sa kapatid natin, hindi po natin matap, nahihiya tayo. Alam natin na tama yung sasabihin natin, huwag yan, kaya baka kasi magtampo siya. Hindi po yun lang. Pag ganun po, hindi po tayo namumuhay sa kalooban ni Kristo. Bakit po tayo nahihiya? Alam niyo po kung bakit? Kasi even as may dala-dala against dun sa kapatid. Kaya nga, hindi po talaga natin siya malapitan. Kasi bakit? Kasi po tayo mismo may dala-dala sa kanya, naasar tayo, maybe, o kaya galit tayo sa kanya kasi ganito siya. Hindi po. Kailangan pagka pinausap mo natin siya, it is because of love. It is because of faith. Alam niyo ba? Kaya may mga kapatid na hindi po naniniwala na ligtas sila. Even po sa loob ng church, nag-judge po sila. Kaya nga, ganun din. Tayo sa family natin, kaya hindi po naniniwala yung anak natin, nakikita po tayo na patuloy pa rin po sa pagkakasala. Na para bang wala pong ginawa si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Okay? So, yung pagkapako po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, may purpose. Again, maniwala tayo na tayo ay linis na kahit anong kasalanan. Ang example ko nga dito, di ba? Si Hitler, kahit ilan pong daan libo ang pinatay niya, kung siya ay namatay, bago siya namatay, kinilala niya si Kristo at buong puso niya tinanggap ito, mapapawalang sala po siya. Yun po ang ibig sabihin ng pagliligtas. Ganun po kabigat yun. Kaya nga, pag nakikita ko po mga kapatid ko, naku po, si kapatid, ay kailangan ko talaga siya makausap at ipag-pray. Kasi gusto kong maibigay po sa kanila, tayo po ay ligtas na malaya na tayong piliin ng Panginoon. Ang freedom of will po na ginawa ng Panginoon, ito po ang ibig sabihin lang nito, may kalayaan po tayong piliin ng Panginoon at hindi po ang kasalanan. Mali po ang, minsan ang interpretation natin mali po. Ang freedom na binigay ng Panginoon sa atin, may kalayaan tayo palagi siyang piliin kasi hindi niya tayo po ginawang robot. Pangalawa pong fruit, magbalik loob tayo sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng malayang relasyon. Yung sinasabi ko kanina ng Kuya Boy. Ano po ba Kuya Nico yung relasyon? Ito po yung pakikipag-usap sa Kanya. Kaya nga, mahalaga po yung devotion. Okay, mahalaga po yung devotion para ano po? Para hindi na po natin maisip yung luma nating pagkatao. At ano na pong saligan ng sinusunod po natin yan? Saligan na ng Diyos. Kahit ano pong mga problema dumadating sa inyo, kung kayo po ay may pundasyon ng pakikipag-usap sa Panginoon, makikita lang po natin lahat to na test. Hindi na po natin kailangan magparinig sa cellphone at sa Facebook. Pag nakita po natin na ito ay problema, test lang to ng Panginoon. Kaya nga po, nasabi lagi ng Kuya Ricky, don't take it don't take it personal, but take it spiritual. Anything po na may nangyayari sa ating masama man o maganda man, take it spiritual. Kaya nga po, patuloy ang paglago ng tao na naniniwala na siya ay ligtas na. Ano po yung pangatlong purpose? Ano po yung pangatlong purpose ng Panginoon kaya tayo niligtas niya? Para po magamit na niya. Bakit? Tama po ang kuya? Kasi tingnan niyo po yung mga katabi niyo, tingnan niyo po yung mga nanay, tatay nyo, tingnan nyo po yung mga classmate nyo, sila po ba rin ay ligtas na? Okay? So, yun po, kailangan po nating mamunga. Ang Panginoon po, again, 2 Corinthians 5:21, kahit hindi siya makasalanan, itinuring niya yung sarili niya na makasalanan para lang po maligtas tayo. Kami nakita po tayong kapatid, lalo na po sa loob ng church, may problema to, pero hindi, baka ako ang may problema. Talaga, I need to talk to him or to her. Kasi bakit po? Para po rin sila magkaroon ng clarification that they are safe already. Why? Because we have the God of already. Nakakalungkot po, nung natuto po tayo sa church,
ang gusto na po natin maging leader. Masarap pong maging leader kung masarap kasi ito po ay biyaya ng Panginoon. Pero alam niyo po, dapat ang una natin magtutunan, maging servant. Kasi yun po ang buong katungkol, yun po ang buong minodel po sa atin ng Panginoon. Wala siyang kasalanan, pinakita niya wala siyang kasalanan. Sa paano pamamaraan po, naging servant po siya. So, yun po yung gusto ko lang pong tingnan na kaya po tayo naligtas, kaya mahalaga po itong topic na to para lahat po ng susunod na iuutos sa atin, hindi ni Kuya Bonnie o kung sino man, ng salita ng Diyos, susundin na po natin. Bakit? We are already saved. Wala na po yung kasalanan natin kahit kanina pag tinanggap po natin si Kristo po. Wala na po. Ganun po ka-powerful po yan. Hindi po siya parang fictional lang, parang naisip lang natin sa pelikula. Hindi, pelikula lang yan. Kasi po ang nangyayari ngayon sa church culture. Kung pag simbang linggo, okay lang para bawas kasalanan. Tapos, hindi po siniseryoso. Seryosohin po natin ang Panginoon. Kahit po siya ay Diyos, nagkatawang tao siya in Philippians 2. Para po lahat tayo ay maligtas, mga kapatid. Kaya binibigyan ko rin ng diin ito ngayon. Doon maganda naman po yung kanina. Para po magawa na natin yung kalooban ng Diyos. Kaya hindi natin magawa yung kalooban ng Diyos. Kasi po, nag-i-enjoy baka, maybe, nag-i-enjoy pa rin tayo dito sa old self. Kaya kailangan po ibigay na natin sa Panginoon. Mamaya po, ililid ko po kayo ng prayer. Ibigay na po natin sa Panginoon. Para naman, pag Sunday, mga nakangiti tayo. Excited po tayo, mamimit natin. Hindi po yung face ni Kuya Boyet, kundi po yung face po ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, sa ngayon, sabi niya po sa John, sa ngayon malabo pa eh. Okay, malabo pa po yung ating pananaw. Pero, pag nakita po natin siya, ano sabi niya po doon, mauunawaan. Pag nakita natin siya face to face, mauunawaan natin ang lahat ng bagay. Kaya natin ginagawa to dahil meron pong kayamanang naghihintay sa atin sa taas ng langit. Na kung saan, wala po nakakapasok doon na kalawang or kahit anong magnanakaw. Huwag na po nating ibigay yung sarili natin sa mundo. Dito na po tayo nagkamali eh. Di ba po, nung makasalanan tayo, nagbabasa po ba tayo ng Bible noon? No, definitely no. Pero nung tayo naligtas, nagbabasa na po dapat tayo ng Bible. Amen po? Bakit po natin kailangan basahin? Para maunawaan po natin na tayo po ay ligtas na. Kaya nga, pag morning devotion, no, sabi po kayo doon yung ating morning devotion doon sa every Monday to Friday, 5 a.m. Kaya po, inilagay po yun ang sa atin na 5 a.m. to 6 a.m. para wala po tayong reason para magdahilan. Kuya Nico, pag ba ako sumali diyan, maliligtas ako, mali po ang kaya ka sasali dito dahil ligtas ka na. Ayaw mo na ng lumang pagkatao. Tinatalikuran, nakakadiri na yung old self. Ito na yung bago nating gawain. Again, hindi po natin ginagawa mga bagay na ito para maligtas. Ginagawa po natin ang lahat ng ito, even pag-share ng gospel, even pagbabasa ng Bible, because we are already saved. Okay? Praise God po ba? Praise God? Amen po ba? O dahil masaya po tayo kasi nakikita po natin, tama yung sabi ni Kuya Boyete, kasi naunawaan natin yung salita ng Diyos. And with that, sige po, yung po tayo, tanggapin po muli natin si Jesus. Heavenly Father, Panginoon, nakita po namin ang inyong katuruan, ang kapangyarihan niyo, Panginoon, na kung saan kayo po ay nag-serve po sa lahat ng tao, upang lahat po kami ay makaunawa, Panginoon, ilang basta maligtas na maunawaan namin. Ito po ang totoong buhay na kaloob niyo sa amin, maging mapagkumbaba, maging mapagbigay, Panginoon. Hindi po namin isipin ang aming sarili, pagkat ang mga bagay sa mundo ay temporary lang, Panginoon. Gusto niyo po kaya yung ginawa ito upang maging model namin kayo na ma-realize po ng bawat isa na meron po dapat kaming eternal na ginagawa. Ang sabi niyo po sa Colossians 3:1, ang sabi niyo po ay ituon na po namin ang aming pag-iisip sa mga bagay na panlangit sapagkat kami po ay naligtas na ni Kristo at ang aming buhay ay nakatago sa Kanya. Kaya sa oras na ito, Panginoon, bagamat meron pa rin po kaming mga kasalanan, Panginoon, inaamin po namin na kami po ay patuloy pa rin nagkakasala. Kaya sa oras na ito, nakita rin po namin sa pamamagitan po ng mensahe niyo po ngayon na kami po ay kailangan po talaga namin si Kristo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Sa oras na ito, humingi po kami ng tawad sa lahat ng nagawa namin kasalanan. Linisin niyo po kami, tulungan niyo po kami laban po sa laman
laban sa takbo ng mundong ito, at laban sa pakulo ng dyablo, upang ang inyong mga salita ay patuloy na maghari sa aming buhay, upang hindi na po kami, Panginoon, pang bumalik sa aming lumang pagkatao. Kaya sa oras na ito, Panginoon, binubuksan po namin ang aming puso. Tinatanggap po namin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Dahil po namin na kayo na po maghari sa amin, maging kagamit-gamit niyo po kami, upang kami po ay patuloy, Panginoon, na magalak. At ang kagalakang ito ay maipasa rin po namin sa aming mga mahal sa buhay at sa mga taong pinapakilala niyo sa amin. Salamat, Lord. Kayo po ang maghari, sa inyo po ang lahat ng papurit panangal. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, mga kapatid. Thank you po.